Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is Mei Chang, I'm from Japan. Tingnan natin, basahan naman natin ngayon si President Bongbong Marcos, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. September 13, 1957. Tingnan naman natin siya kasi natapos na natin si President Duterte. Ex-President Duterte. Tingnan natin ang kanyang energy. Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ano ang energy niya? Ito is babasihan ko lang ako ano ang ilalabas ng baraha. Anong energy niya ngayon? The Sun. Okay. Ang energy niya ngayon, ano ko nga si Nine Wands. Masaya siya. Kumbaga nahanduin pa rin yung hope, no? Kahit sa kabila ng hirap na mga pinagdadaanan niya in life, na kahit nahandun siya sa situation na nagkakaroon siya ng, kumbaga hindi yung feeling pagod siya, pero pipilitin niya pa rin ilaban yung mga situation niya this time na kahit, devil, nag-ano siya, reverse. Ibig sabihin, nandun pa rin yung situation na, itatry niya pa rin yung best niya, no? Para makamit ang sun. Ibig sabihin, success, ganyan. Andito yung sitwasyon na, nakakaramdam siya ng pagod, pero, alam mo yung being an independence person, na nagkakaroon siya ng reclaiming ng kanyang power. Yan, kumbaga, hindi niya hinahayaan yung sarili niya na kontrolin siya ng mga nagaganap o nangyayari sa kapaligiran. No, kung tignan mo, dito rin si Magician. Kumbaga, handun yung sitwasyon niya na gagawin niya yung lahat para magkaroon ng magandang kalabasan. Yung kapaligiran o yung bansa, kahit na nahihirapan siya dito. Kahit na minsan, nakakaramdam siya ng panghina, ganyan. Pero kasi bumaliktad kasi si Devil. Diba? Ibig sabihin, kahit na mahirap, ayaw niyang magpa-bother dun. Ayaw niya magpa-apekto dun. Gagawin niya yung lahat ng makakaya niya. Kumbaga, magiging very creative nga siya actually, no? Kumbaga, nandito yung mga sitwasyon, may mga uumpisahan siya ng mga bagong proyekto, ng mga bagong sitwasyon siya na ihahain sa bansa. Yun na nakita ko, mga bago to, as in. No, kumbaga, nandito sa sitwasyon niya na tahimik siyang gumagawa tahimik siyang kumikilos, no? Para magkaroon at makamit itong hope na to, itong success na to. Kumbaga, doon yung magkaroon ng recovery at hindi na masaktan yung ibang tao. Yun. Yan ang energy niya ngayon. Masaya siya sa kanyang ginagawa kahit na minsan nahihirapan siya. Kumbaga, din yung ipaglalaban niya pa rin. Hindi siya hindi siya magpapa-bother dun sa toxic situation. Kasi, siyempre, presidente ka, diba? Hindi siya magpapapektan. Tingnan natin, kamusta na ang kanyang health issue. Kamusta na ang health issue? Kamusta po ang kanyang kalusugan? Kasi nandun siya sa sitwasyon na, kasi di ba nandun si Devil, ando kasi siya sa sitwasyon na wala na siyang magagawa if ever na may mga tao na hindi siya talaga gusto, di ba? Kaya hindi niya kakalabanin yun. Yung mga tao na yun. Kaya yung iaano niya lang niya is to improve or yung mga gagawa siya ng mga project. Tatahimik siyang gagawa ng mga bagay-bagay.
para sa ikagaganda at ikasasucess ng lahat. Kamusta po yung health ni President Ferdinand Romualdez Marcos? Ano yung debt sa kanya? Ano ibig mo sabihin? Okay. When it comes sa health niya, sa nakikita ko dito, minsan ano siya alam mo yung it's more on emotions ang nakikita ko sa kanya. Pero, dito sa situation na to, is pinipilit niyang iayos yung kanyang nararamdaman dito. Kahit na minsan is, alam mo yung pabalik-balik yung kanyang mga nararamdaman. Minsan pagod siya, minsan may mga nananakit din sa kanya, syempre, mga buto-buto, kalamunan, o nagkakaroon siya ng isolation sa sarili niya. Yan, emotions, and tsaka yung mga sakit-sakit sa kalamnan niya, no? Sa nakikita ko ito. Maaari din itong taon na to, maaari may sakit ito sa either dugo, ang nakikita ko sa kanya, or mga pain na mga joint, mga ganyan, sa nakikita ko sa kanya dito. It's more on emotion, kasi nandun yung sitwasyon na, syempre, alam mo yung gawin niya yung lahat ng situation. Kasi apektado yun yung emotions niya, no? Ginagawa niya yung lahat. Baga, di ba, the Wheel of Fortune, kumbaga yung para siyang bunduri kasi yan ginagawa niya yung lahat dito, pero parang hindi accept ng mga tao, no? Na mga mamamayan yung ginagawa niya. Kaya handun yung lungkot niya. Kaya medyo apektado yung emotions niya this time. Nadi-disappoint siya or handun yung sitwasyon na pero pinipilit niyang paglabanan itong sitwasyon kahit na feeling struggle siya. Kung magalahan dito sa sitwasyon na kinikim-kim niya yung mga nararamdaman niya. Ganun. So, nakita ko sa kanya. Yun ang nakita ko sa kanyang health niya. Anong parating sa kanya, universe? Ano ang parating sa kanya? Ano pong parating? Ano po to? Ano ibig niyo sabihin? Okay, parating sa kanya, Devil and Temperance. Okay. Parating sa niya dito sa nakikita ko, may blockage sa kanya. May mga disappointment ako nakikita sa kanya. No, may mga frustration. Yan, ang nakikita ko sa kanya. And also, merong isang situation. Kukuhanin ko pa nga to. May situation sa kanya na nagkakaroon siya ng self-doubt. Universe, may blockage eh. Teka natin Nalalak planning siya meron siya mga iniisip na gusto niyang i-move forward o gusto niyang may mga plano siya na gusto niyang gawin. Kaso, ang nakikita ko sa kanya, may blockage sa kanya. No, kumbaga nahandun yung situation na napuprostrate siya sa ibang plano niya. Ngayon ko nga. Parating sa kanya, mapuprostrate daw siya. Ano pang pwede ko malaman, universe? Ano yung King of Cups? Ano po yung King of Cups? Ano si Eight of Swords? Wala.
tayo dyan. Sabi ko na nga ba ito eh. Okay, ang parating sa kanya, meron siya mga gagawin na gusto niyang mabago, no? Meron siyang mga meron siyang mga situation na iniisip this time kasi may mga gusto siyang i-work out dito sa sitwasyon na to, sa nakita ko dito, pero hindi niya pa to na-move forward eh. Kung titignan mo, dito siya oh. Maaaring nagkakaroon pa siya ng pakikipag-usap, no? Parang magkakaroon sila ng meeting, mga ganyan, may mga pinaplano sila ngayon na ang nakikita ko dito kasi is it's more on thinking pa siya doon sa sitwasyon na yun na may gusto siyang gawin, na gusto niyang i-develop, i-work out sa nakikita ko dito, pero medyo ano siya, no, prostrate dito sa nakikita ko dito. Medyo may blockage kasi maaari nagkakaroon siya ng self-doubt dun sa bagay na yun. If ever na gawin ko ba to o i-develop ko ba to o may mga gusto siyang gawin eh. No, na gusto niyang pukusan. Parang andun siya sa situation na maaring meron siyang kakausapin muna bago niya aksyonan ito. No? Kasi ito magilid pa to si Ace of Pentacles. Kaya ang nakikita ko dito, pag-iisip at meron siyang kakausapin dito. Ibig sabihin may mga kakausapin siya mga bagong tao. No? Yung parang gusto niya makipag-cooperate sa ibang tao sa nakikita ko dito. Maaaring ito is, maaaring hihingi siya ng tulong, no? Maaaring hihingi siya ng tulong at makikipag-usap siya. Maaaring magkakaroon siya ng pakikipag-dealing sa something dealing or partnership. Ako nakikita dito. Kaya magkakaroon ng mga pagpaplano, either teamwork or andin yung collaboration, no? Itong sitwasyon na to na makakatulong sa gusto niyang gawin. May gagawin daw siya. Pero may kakausapin siya. Tingnan ko kasi may kakausapin. May binabalak siya kausapin. Sino po itong mga to? Sa tingin ko ano to? Ito yung tao na I think hindi siya hindi siya Pilipinas sa nakita ko dito kasi bago to. Maaring ito is malayo, no? Sa nakikita ko dito. Siguro ang gusto niya kausapin, either ito a part of na medyo may hot situation, mga hot weather, mga ganon. So, nakita ko dito. Yan ko nga. Pero ang nakikita ko sa kanya, hindi pinag-iisipan niya pa lang to. Kung titignan mo dito, pag-iisip pa to eh. Yan. Meron pa siyang binabalak sa ngayon na gusto niyang gawin. Pero medyo hirap siya doon. Parang ando siya sa self-doubt kasi. Dapat ba? Kausapin ko kaya? Ano kaya mangyari? Parang may mga ganon. Yung parang may pag-uusapan na gustong parang pagtulong o hingi siya ng tulong o may tutulong sa kanya. Parang gano'n. Hindi to Pilipinas. Kasi ang nakikita ko sa kanya, kasi parang ang action na niya pa to eh. Maaring may tutulong sa kanya o hihingi siya ng tulong sa tao na hindi Pilipinas. Ito. Yun ang parating sa kanya. Magkakaroon siya ng communication or magkakaroon sila ng pag-uusap-uusap. Or maaring meeting, ganyan, sa nakita ko dito. Yan, maaring community or maaring something partnership, something
collab, mga ganyan, sa nakita ko dito. Kasi kung tingnan mo, puro aces yan. Aces, diba? 4 yung aces dyan. Ito nga lang ito magilid. Yan. Mari may makipag-usap sila. Siguro may gagawin silang project or may mga gagawin silang pagtutulungan dito sa nakita ko dito. O may tutulong o hingi siya. Ganun ang nakikita ko. Hindi siya Pilipinas. Well, kasama syempre yung Pilipinas kasi kumbaga ano to eh. Kumbaga na dito yung 4 element. Kumbaga, 'di ba? Syempre may mga kasama rin naman siya doon, 'di ba? Maring iba't ibang ano to, iba't ibang lugar sa nakita ko dito. Yan, may makakausapin siya. Pero hindi pa siya sa ano eh, self-doubt. Yun ang parating sa kanya. Meron nga. May mga gagawin siya ngayon. Marami siyang gagawin ngayon. Marami siyang kakausapin. This time. Meron pa nga siyang babae, lalaki o meron. Ako nakikita dito. Sa tingin ko ito, mag-asawa to. Meron makakausapin niya. Tingnan pa nga natin. Naku, baka yung oras ko. Ay, tingnan natin kung ano yung dapat niya iwasan. Ano po yung dapat niya iwasan? Ano po ang dapat niyang iwasan? Okay. Okay. Okay, ang dapat niyang iwasan, yung isang situation na magtaas ng ego. Also, yung ma-misalignment siya, no? Kumbaga, din yung sitwasyon na hindi siya makapag-cooperate. Ibig sabihin is, hindi siya makipagkasundo o hindi siya makinig sa mga tao, no, na nasa paligid niya. Yun ang nakikita ko. Yun ang dapat niya iwasan. Kasi meron ako mga disagreement na nakikita ko dito. May mga conflict, kumbaga. Yun. Ibig sabihin, pakinggan niya rin at wag lang siyang manahimik. Ganyan. Pag-isipan niya rin yung mga bagay-bagay dito sa nakita ko dito. Iwasan niya yun na ma-misalignment siya or magmatigas siya in a situation. Iwasan niya rin na alam mo yung situation na may mga idea siya o may mga gusto siyang sabihin na hindi niya masabi, kailangan niya rin magsalita. Kailangan niya rin magsabi. No, wag lang siyang manahimik. Iwasan niyo yung pagiging panahimik kasi yun yung hindi rin gusto ng mga tao eh. No? Kumaga, kung may mga sitwasyon na mga gusto mga laman ng nasa paligid, sana sagutin niya rin. Yun ang nakikita ko dito. Diba? Kumaga, andito yung naghahain sila na bakit po ganito, ba't ganyan yan? Kumbaga, din yung pagiging totoo. Need nila ng pagiging totoo dito sa nakita ko dito. Kumbaga, wag siyang umiwas, wag niyang iwasan, ganyan. Need to deal dun sa mga bagay na yun, no? Sa nakikita ko dito. Yun ang mga dapat niyang iwasan.
tingnan natin ano ba ang dapat naming asahan? Kasama talaga ako. Siyempre, kasama. Filipino ko. President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ano pa po? Ano pa ang dapat asahan sa iyo ng mamamayang Pilipinas? Ano pa ang dapat asahan sa iyo ng taong Pilipino? Tingnan mo, maganda yan, 2 of Cups. Asahan nyo na gagawin ko na magkaroon ng development or magkaroon ng pagkakaisa, no? Dito, kung titignan mo dyan, no? Ng pagkakaisa at kung magkagagawin niya kung magkaroon ng union o magkaroon ng pagkakaisa sa lahat, pagkakasundo-sundo, yun asahan nyo na gagawin ko at magpo-focus ako na magkaroon ng growth at magkaroon ng, ibibigay niya yung effort niya, kumbaga dito, no? Ibibigay ko yung effort ko. Kumbaga kasi, di ba sabi ko sa inyo, tahimik siyang gagawa. Kumbaga, kasi ayaw niya nga kumbaga kanina si Devil is bumalik, di ba? Ayaw niya kasi magpa-apekto. Kasi once na nagpa-apekto siya sa paligid niya. Kasi dahil nga sa sobrang nagiging emotions nga siya, di ba? Nalulungkot siya kasi bakit ganun. Yan, ganun. Ibibigay naman daw niya yung dedication niya na magkaroon ng pagkakaisa, magbibigay siya ng effort, na magpo-focus siya dun sa bagay na yun, na ma-improve lahat, na magkaroon ng harmony. Kung hindi naman yung mga tao yan, di ba? Tapos, titignan mo siya, nagkakasundo-sundo sila, di ba? Diba? Pagtutulungan, mga yan. Pagtutulungan, ganyan. Kumbaga, andun yung sitwasyon na sisikapin niya na magkaroon ng pagkakaisa, katahimikan, kapayapaan, maging kalmado ang lahat. Ganun ang nakikita ko sa kanya. Dito ibibigay niya yung hard work, magpa-progress siya doon sa bagay na yun. Ano pa po? Asahan nyo na, bumalik sa sinay. And the death in reverse. Bakit po si death in reverse? Ano ibig mo sabihin? The 7 of Wands in reverse. Okay, get luck. Nagets ko na. Okay. Asahan nating lahat na gagawin niya na magkaroon ng katahimikan. No? Na, kumbaga na, gusto niya kasi yung parang gusto niya kasi na magtiwala tayo sa kanya dito sa sitwasyon na gusto niya na magtiwala tayong lahat sa kanya. Hindi naman niya sinasabi na hindi siya kumikilos. Kasi dito is, alam mo yung sitwasyon na alam naman daw niya sa sarili niya kung ano yung dapat niyang gawin. No? Lahat hanggat kaya, no? Susolusyonan niya ito. So, nakikita ko dito, dito ang sabi, kung titingnan mo to, si 7 of Swords, diba? Nakabaliktad siya. Kasi ito pag nakatayo, andun yung sitwasyon na parang nag-iisa siya na ang daming tumutugis sa kanya. Nagbaliktaran yung tatlo na yan, diba? Ibig sabihin, andun yung sitwasyon na susolusyonan niya yung lahat ng ito para sa katahimikan. Kung magawang yung isipin na wala siyang pagkilos o hindi siya kumikilos, ganyan, na hindi siya gumagawa ng lahat, pero gumagawa naman daw siya dito. Magtiwala lang daw tayo sa kanya.
Yan, kasi pipilitin niyang, kumbaga din yung, pipilitin naman niyang kayanin yung lahat eh. Yung, kumbaga, kailangan niya lang din kailangan lang din niya kasi kailangan niya lang din tayo para magtiwala sa kanya, para magkaroon siya ng courage sa sarili niya. Ano pa pwede ko malaman? Ano pa pwede namin malaman? Parang ganito rin siya, oh. Alam mo, hindi ako bias kasi tumungtong din nila yan eh. Naging presidente din kasi natin si Duterte. Siya din, di ba? Kaya nyo nga siya hinalal eh. Kaya nyo nga hinalal din yung kabila, di ba? Ganun din. Kailangan lang din natin siguro na magtiwala. Kasi kaya nga sila nakaupo. Bigyan natin sila ng chance. Di ba? Na ganoon. Kumbaga kasi nakadestin kasi yung mga nangyayari sa mundo. Kung titingnan mo dito, kung titingnan ko siya dito, wala siyang ibang gustong gawin sa Pilipinas, kundi magkaisa ang lahat. Dito sa Baraha, sa nakikita ko dito. Yun ang pangarap niya. Gusto niyang ng katahimikan, gusto niya ng tiwala nating lahat, gusto niyang, binibigyan naman niya ng effort eh. Dito, no? Kung akala niyo na hindi siya, hindi. Nagbibigay siya ng effort talaga. Yun ang nakikita ko sa kanya. Ay, sorry. May mga plano nga siya lumabas, oh. Gusto niya nga ng peacefulness. Ganyan. So, nakita ko sa kanya. Kumbaga nahandun ang need lang daw niya dito is a teamwork. Kumbaga kaya nga nagbaliktad dyan, di ba? Ang need niya is a teamwork. I need your teamwork. I need ko yung tiwala niyo. Need ko yung katahimikan. Kumbaga need ko rin na yung lakas ng loob niyo para lumakas din yung loob ko. Yun ang nakikita ko sa kanya. Ano ba po? Mayroon pa ba kaming dapat asahan? Last card. Yes, the devil. Ano po yung devil sa inyo? President. Ano po yung devil? Ay, ano ba yan? Dali lang, galit siya, galit. Ano po yung devil dito? Asahan nyo na, alam niyo naman yung justice, diba? Asahan nyo na, ibig sabihin nito, itatama niya yung mga mali. Aalisin niya yung mga masasamang tao o yung mga tao na hindi nagiging good. Ganyan. Kasi alam niyo naman yung devil, di ba? Devil is a bad energy. Ganyan. Ibig sabihin, kung may mga situation na hindi nagiging maganda o may maling ginagawa, ganyan. Ibig sabihin is, ikakat niya yun, aalisin niya yun, itatama niya yung mga maling naganap o nangyari. Ganyan. So, nakita ko dito. Yun pa ang dapat nating asahan sa kanya. Ano pwede ko malaman pa kay Justice? The Page of Cups. Babaguhin niya ang lahat. Mag-uumpisi siyang muli na baguhin ang lahat dito. No? This is a creation. Ibig sabihin, itong mga devil na to, or yung mga situation na bad situation or not good energy, aalisin niya na yan. Yung mga maling gawain, yung mga maling tao, o yung mga masasama, o may mga pagkakamali is iko-correct niya yan. Mag-a-action siya, kumbaga, dito. Asahan nyo na, kumbaga hindi siya seryoso, asahan nyo na lahat ng mali, itatama ko, lahat ng mga tao na hindi good, lilinisin ko. May mga ganun siya sitwasyon dito. And magkakaroon siya ng panibagong situation. Yan o, di ba? Mga pagpaplano. Mga plan. Marami siyang plano eh.
Marami siyang gagawin dito na gusto niyang baguhin. Kasi we have the 9 and the Gusto niyang baguhin ang lahat. Ibig sabihin, magkakaroon siya ng offering dito, ng trabaho. Yan. Magbibigay siya ng mga bahay, trabaho, stability. Yan ang mga plano niya, oh. Kung may mga tao na hindi nagsasucess, o yung mga tao na hindi na kailangan ng tulong dito, isa rin yun sa plano niya. Kasi lumabas ng tatlong card na to eh. Yan. Gagawin niyang stable ang buhay ng mga taong ito. Yung mga tao na hindi nahihirapan sa buhay. Yan. Tutulungan niya kasi this also of offering. O, mabait naman siya eh. Mabait siya. Alam mo, mabait siya. Dito ha, sa card ko ha. Mabait siya. Mabait din naman si Duterte. Mabait din ang mga Duterte kasi andun talaga, napangmasa rin kasi sila. Kumbaga, bigyan lang din natin sila ng chance, no? Marami siyang offer. Trabaho, bahay, yung mga tao na hindi nagsasucess sa buhay, a-actionan niya to. Yan. Siyempre, alisin niya rin yung mga masasamang tao. Yan. Yan. Yun yung mga plano niya. Yan. Marami siyang iniisip ngayon. At magbibigay siya ng offering. Yan. O, wag na natin ulitin. Alam ko na. O, di ba maganda yung ano niya? Kung titingnan niyo si card, maganda yan. Gagawin niyang balanse. Kumbaga gusto niyang balansehin ang lahat ng pamumuhay. Kung hanggat maaari kailangan ipatay-pantay. Ganyan. Magkakaroon ng pagtutulungan talaga. Tingnan natin ang maibabalik pa ba niya ang tiwala ng ibang tao sa bayan, kanyang bayan, sa Pilipinas? Maibabalik pa ba maibabalik pa ba niya ang tiwala ng ibang taong bayan sa kanya? Universe, maibabalik pa ba ang tiwala sa kanya sa ibang tao? Maibabalik niya ba ito? Hindi. Yung ayaw is ayaw. Wala siya magagawa. Kasi wala eh. Walang tiwala yung iba sa kanya. Kaya kung may babalik na hindi. Kasi ayaw rin naman ng iba. Ayaw talaga magtiwala ng ibang tao sa kanya. So, di naman nandito si Ahas. Diba? Kung may babalik niya yung ibang hindi nagtitiwala sa kanya. Kasi mahirap din kasi ipilit eh. Diba? Kapag ayaw sa'yo. Ayaw sa'yo. Kahit gumawa ka pa ng lumuha ka pa ng dugo eh, ayaw sa'yo. Ganun talaga. Kahit na naman sa relasyon, diba? Tingnan natin ang President. Tingnan natin siya. President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. September 29, 2007. Anong masasabi mo sa mga tao na walang tiwala sa pamumuno mo? Ano ang masasabi mo sa mga taong walang tiwala sa pamumuno mo? Siyempre, malungkot. Sabi niya ganun. Siyempre, malungkot ako. Kasi feeling nila ako yung ahas. Ganyan. Malungkot ako, pero mahalaga sila sa akin. Kumbaga, andito yung sitwasyon na gagawin ko na lang yung the best, yung best ko. Ganyan. Kung tingin man nila sa akin is ahas ako o masama akong tao, ganyan. Gagawin ko yung best ko para magkaroon ng pagbabago sa Pilipinas. Kung titignan mo siya, di ba, may mga siya mga ibon, prutas, meron siyang bulaklak, ganyan. Di ba, andun yung ganda. Di ba, andun yung, ito marami siyang di ba, vegetable, prutas. Ganyan. Gagawin niya yung best niya na lang. Kaya kung ano yung masasabi niya, wala. Disappointment siya, syempre. Nalulungkot siya.
Nalulungkot siya. Kumbaga, hindi yung sinasabi niya na alam naman daw niya sa sarili niya na hindi makikinig sa kanya yung ibang tao. So, we have the Seven of Swords. Kasi, iniisip ng mga tao dito na sinungaling siya. Siya yung nag-betray. Iniisip ng mga tao na sneaky person siya. Iniisip ng mga tao na magnanakaw siya. Iniisip ng mga tao na masama siyang tao dito. Kaya dito si Ahas, diba? Iniisip ng tao na, kung tira mo dito, si Ahas, absan niya yung mga kayamanan niya. Ganyan. Kaya wala lang. Kasi, masasabi niya wala. Wala naman siya magagawa dun eh. Pero gagawin niya pa rin yung best niya dito. Para magkaroon ng kung ibibigay niya pa rin yung suporta niya sa lahat. Ganyan. Nagtitiwala man sa kanya o hindi, ibibigay niya pa rin yung suporta niya doon. Yung best niya. Bibigay niya yung best niya doon. Nakakalungkot lang. Diba? Tingnan natin. Malalakpasan niya ba ito, universe? Malalakpasan po ba niya ang mga pagsubok na pagdadaanin niya? Kung malalakpasan niya, the Chariot in reverse. Kasi matalino siya eh. Dito sa nakikita ko dito. Kung malalakpasan niya, gagawin niya yung lahat. Gagawin niya yung lahat para magkaroon ng pagkakaisa. Ayusin niya lahat. Kung may mga struggle or may mga situation na uncontrolled or may mga sitwasyon na hindi nagiging good, ganyan. Malalakpasan is dito kasi yung gagawin niya daw yung lahat eh. Pipilitin niya talaga. Ito. Tingnan natin aayusin niya ang lahat. Kung malalakpasan niya, aayusin niya ang lahat. The Wheel of Fortune. Ano pwede ko pa malaman? Malalakpasan niya ba ito? Kasi magbabago yung cycle niya. Yes, malalakpasan niya to. Kung titira mo to, this is happy. This is a cycle of fortune. The World. Malalakpasan niya. Tandaan nyo, the World is the last card sa tarot. Malalakpasan niya itong lahat kasi maaaring magkakaroon ng there's a victory and success. Kung titignan mo ito. Di ba? Nagtayuan siya. Tapos andito pa si Ace of Cups. Yes. Malakpasan niya to. We have the Ten of Swords. Kaya nakikita ko sa kanya, there's a new horizon. Ako nakikita sa kanya, malalakpasan niya lahat ng hirap na to. And also the Star. Meron tayong ganito. Tingnan ko yung The World natin. The World, Universe. Malalakpasan niya ito dahil aayusin niya ang lahat kasi nandito si Happiness, nandito si Wheel of Fortune, nandito si The World. Parang ang nakikita ko sa kanya, Universe, i-explain mo sa akin to.
ito? Ano is? Gusto ko ma-sure eh. Magkakaroon ng bagong simula sa kanya eh. Magkakaroon ng bagong simula? Malalakpasan niya ba ito? Magkakaroon ng sadness dito. Kasi may mga ayusin siya. No? Pero kung titingnan mo to, bumaliktad kasi itong si pag-alis. Ibig sabihin, hindi ko nakikitang aalis siya. No? Pero, magkakaroon sa kanya ng malaking pagbabago dito. Kasi andito si Wheel of Fortune. Tsaka dito sa The World. Magkakaroon sa kanya ng malaking pagbabago sa buhay niya. Ano naman tong si Queen of Wands? In reverse. May a-actionan siya. May pagbabago eh. Kung titignan mo to, wala. Si Ace of Wands, si bumaliktad din. Malaking pagbabago. Ito kasi dapat movement to. Kung nakatayo yan, is going toward. Pero hindi. Hindi ko nakikita. Kahit na mapanghinaan siya ng loob dito, kahit na handun yung magkaroon ng mga mamanipulate siya ng situation niya, mag-a-action siya dito eh. Ibig sabihin, makakamit niya yung happiness dito. Kung malalakasan niya, yes, kasi handito si happiness. Handito rin si Wheel of Fortune, si The World. Sa tingin ko, sa tingin ko, hindi ko alam kung mag-iibang bansa siya ha. Hindi nakita ko. Hindi ko alam kung mag-iibang bansa siya. Pero kasi nagbaliktaran kasi ito eh. Kaya medyo may doubt ako dun sa nakita ko dito. Pero magkakaroon ng malaking pagbabago sa buhay niya. As in. Dito. Oh, may tatahakin siya na ibang destination. Dito. Puta mo, bumaliktad na si Five of Wands, oh. Sabihin, makakamit niya yung makakamit siya kasi nandito rin si 4. Magkakaroon siya ng pagkakamit ng pagkakaisa. Peace dito. Kasi andito rin yan, oh. Kumbaga, may mga tao na magiging ayaw sa kanya, babatiin siya nito. Maaring at the end, papabor sa kanyang lahat. At the end, kumbaga, may mga ayaw man, pero mas may mga galit na tao na pwedeng, bumati sa kanya. Ang tawag doon? Makapagbati. Kumbaga, eto mamamayan yan eh. May mga taong ayaw sa kanya na papabor na sa kanya. Dito. Kumbaga, sabi ko nga sa'yo dito, nandito yung solution, di ba? Yun na nakikita ko sa kanya. Kaya kung malalakpasan niya, sa nakikita ko malalakpasan niya. Ito. Sa nakita ko dito. Kasi naglabas sa kanya mga big card. Mga big card yan. Kumbaga, may mga tatapusin siyang bagay. Mayroong sitwasyon na successful. Arigato na si God bless.